Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sumasa inyo ang ating palatuntunang tipon-tipan sa PIA, ang ugnayan ng pamalaan at ng mamamayan. Muli sa ngalan ng ating Regional Director, Director Purita sa Montelikas, ito po ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay, para sa isang oras na talakayan ng ating palatuntunan. At syempre ito po ay handog po namin sa inyong lahat, isang mahalagang usapin para po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga empleyado sa pribadong sektor, kahit sa gobyerno at kahit yung mga nanunungkulan sa ibayong dagat. Kaya makinig po tayo dito sa ating palatuntunan dahil ang ating mga bisita ay mula sa National Labor Relations Commission o yung tinatawag nating NLRC, isa pong sangay ng ating pong Department of Labor and Employment. Narito po ang ating labor arbiter, Attorney Maria Lourdes R. Baricawa. Attorney, magandang umaga po at maraming salamat sa inyo pong pagpapaunlak sa ating pong imbitasyon dito po sa ating palatuntunan. Ang inyong pagbati. Magandang araw sa inyong lahat, Sir Oliver, sa mga media personnel na nandito, sa mga nanonood sa TV at saka yung mga nakikinig sa radyo. Magandang araw sa inyong lahat. Okay, at syempre kasama din po niya ang kaniyang mga kasamahan mula po sa NLRC Region 2, sina Madam Concepcion Bautista, ang ating pong Sheriff 2. Magandang umaga, ma'am. Good morning po sa ating lahat. And of course, ang ating Administrative Officer for Madam Nympha S. Aguda. Magandang araw, Sir Oliver, at sa ating mga taga-subaybay ng programang Tipon-Tipan. Okay. And of course, ang ating suki na rin dito sa ating palatuntunan, Madam Balita Piniera, ang Labor Arbitration Associate ng NLRC. Ma'am, good day po. Magandang buhay sa inyong lahat. Ako po si Lita. Buhay. Blessings from the Pope. And of course, ang ating mga media practitioners ay malalaman natin mamaya kung sino-sino ang ating mga kasamahan. Babanggitin ko lang dahil meron tayong mga baguhan, ang ating student journalists mula po sa DZYT and of course sa ating DWPE, Radyo ng Bayan, at narito po ang RPN, of course ang PIA. Of course, ang ating mga kasamahan din mula sa Cagayan State University, ating mga mag-aaral. Maya-maya ay darating pa ang ating ibang mga kasamahan, pero sa oras na ito ay ating umpisahan ang ating pagtalakay sa kung ano ba ang kanilang mga accomplishment noong 2014. Attorney, kumusta po ang ating pagtalakay sa mga kaso na ipinaabot po sa inyo nitong nakaraang 2014? Okay, so nung 2014, karamihan sa mga kaso na dinaluk sa amin ng mga employees ay yung tungkol sa illegal dismissal. Ano ba yung illegal dismissal? Yung inalis sila sa trabaho na walang valid na cause at or hindi na nabigyan ng due process. Meron ding marami ding employees na nag-file ng money claims. Okay, ano itong mga money claims? Una, yung hindi binibigay yung sahod. Second, binibigay yung sahod pero kulang sa minimum wage. At saka yung other monetary benefits natin na holiday pay, service incentive leave, or yung overtime pay or night shift differential, at saka yung 13-month pay. And of course, aside from the local cases, meron din kaming tinakal na overseas Filipino workers cases. Yung mga cases din ito, yung mga breach of contract at saka money claims din. So at meron ding kaso na unfair labor practice. So yun yung kadalasan nature ng mga kaso na dinulog sa amin noong 2014. As to kung gusto nyong malaman kung ilan yung mga na-handle naming cases, ibibigay ko yung mikropono kay Miss Nympha. Nasa kanya yung number of cases na i-handle namin. Yes, ayan. Alamin natin kay Madam Nympha. Ilan nga ba po ang inyo pong tinanggap noong 2014? We have 369 total cases handled for 2014, and out of the 369 cases, 324 cases po ang na-dispose ng office. So ang aming disposition rate for regular case is 89%. Sa aming OFW cases naman po, ang total cases handled po namin is 117 cases. Total cases disposed po is
95 cases, so we have a disposition rate of 81%. Total ending balance po namin yung natitirang kaso po namin sa office ngayon is 45 sa regular, 11 po sa OFW. Yun po. Nasa current na po ang aming opisina, wala na pong backlog, sir. Okay, so at least mabilis at maayos ang inyo pong pag-discuss at ito sa ating mga kaso. At nakita po natin, attorney, ang pinakamarami pa rin po ay mga local employees ang nagdulog ng kanilang mga kaso. Nabanggit niyo po kanina, merong iba-ibang klase, money claims ang pinakamarami, merong hindi binibigay yung sahod nila, meron ding underpaid sa kanila at yung kanilang mga benepisyo. Saan kayo parte dito, attorney, na medyo nagtatagal o kaya ay medyo, sabihin lang nating, hindi naman siguro nahirapan dahil ito po yung inyong expertise, pero saan kayo madalas na nagkakaroon ng medyo hindi sunod-sunod ang pagtalakay at hindi agad o kagyat ang inyong pong pagbibigay ng desisyon? Okay. Usually, yung mga cases namin, yun na nga, in general, illegal dismissal and money claims. Now, medyo nagtatagal lang yung kaso kung napakaraming parties ang involved sa isang case. Nung 2014 kasi, marami tayong mga complainants na galing sa mining sector, specifically dun sa downstream ng dito sa Cagayan. Okay. So, doon medyo nagtakal dahil may isang case, isang respondent ito, isang employer, pero it involved more than 300 na employees. So, and this pertains to a mining company. If you remember, noong 2014, may pinilit na isara na mining companies natin sa downstream. So, syempre, natanggal yung mga empleyado. So, tumakbo sila sa amin. So, doon medyo magtagal yung isang kaso kung maraming respondents. Kasi, syempre, maraming complainants, I should say. Syempre, pag-aaralan mo yung isa-isang claims nila. So, i-study mo yun. So, doon lang nagtatagal. Or, there are instances na medyo the first stage of our procedure kasi is yung mag-areglo sila. So there are some parties na at first, they would like to request for additional time para makapag-areglo, but in the end, hindi sila mag-aareglo. So in that case, medyo magtagal yung kaso. So yun yung mga instances. Attorney, ano pong nangyari doon sa case po nila? Okay na po ba? Nasolusyonan na po ba natin yung case nitong mga minors na to? Okay. Yes, yung mga employees doon sa mining company na decided na po lahat yung complaints nila. In favor po sa kanila? Yeah. In favor to the employees. Okay. Yes, tanggap na tayo ng ilang mga katanungan regarding sa 2014 accomplishment ng NLRC mula kay kasamang Digna Pugulayan. Yes, thank you, Ver. Good morning po sa ating lahat. Clarification lang po kay Ma'am Bautista. 369 cases received for the year. Ma'am Nympha. Ma'am Nympha, sorry po. Nympha, okay. 324 cases ang settled. Settled sa regular cases, ma'am? Yes. 369 cases received. Apo. 324 cases Disposed. settled. Now, dito po sa 324, ma'am, kasama ba dito yung draft, withdrawn, or talagang meron pong hearing na naganap hanggang sa masettle? Lahat po ito na hear po ni ma'am. Nasa hearing po ito, ma'am. Isesettle. Yung sa first hearing kasi ni na ma'am is two conciliation. Two conferences. Two conference po. Nandun yung settlement. Tapos yung decided case po, ito yung dineside ni arbiter through documents po na submitted ng mga both parties. And then yung other orders, ito po yung hindi nag-attend yung ma'am. I think mas maganda siguro yung mga Si labor Ma'am Lita. arbiter at Oh, yung si Director. labor arbitration associate po ang
Ang isang kaso po ay hindi lang decided. Mayroon din mga kaso na at the first stage pa lang, nagsesettle na po sila. So we issue an order dismissing the case for having been settled amicably. Yung mga iba naman, hindi sila pumupunta sa kaso sa mga conferences na naka-schedule. So ang ginagawa ng arbiter, nag-issue siya ng order for failure to prosecute or for lack of interest to prosecute. That is, ibig sabihin hindi siya nag-appear for one way or the other, hindi namin alam ang rason, kaya for failure to prosecute but without prejudice. So pwede siyang mag-file uli ng kaso kung gusto niya. Anyway, bibigyan naman namin siya ng kopya ng order ni arbiter. Pero normally po, gaano katagal ang inaano ng isang kaso? Gaano katagal? Yeah. Okay, we are mandated by our central office to decide on cases for a period of 9 months from the date of filing. Kaya sinabi ni Ms. Nympha kanina na ngayon wala na kaming backlog because we were able to dispose of our cases during the 9-month period from the time they are filed. Usually, in general nga, para mahabol namin yung 9 months, ginagawa namin 6 months para mas maaga-aga. Because these are labor cases ito. Labor cases yung hini-hear namin. So, ang labor cases hindi lang yung empleyado dito ang apektado, kung hindi yung pamilya niya. So, that's why labor cases should be decided or disposed of expeditiously. Okay. Sa ibang mga kasamahan natin, kung may katanungan, si kasamang Tere Campos. Yeah, thank you Kasama Oliver. Good morning po ma'am sa mga bisita. Magkano po lahat-lahat ma'am yung monetary, yung value nyo po nung 369 cases na na-handle po natin last year? Tsaka yung sa OFW kung meron po. Sa regular cases po, we have 19,679,120.79. Yung benefited po doon ay mga 454 male employees at saka 57 female employees. And then sa OFW cases po, iba-iba pong currency kasi ito. Dahil kung saan po yata sila nagtrabaho, yun din po ang currency na, yun po ang computation po ng award nila. So sa OFW po, sa peso po, Philippine peso, 5,103,202.55. UAED, United Arab Emirates po, 28,490. KD, Kuwait Dinar, 1,367.30. Singapore dollars, 21,478.24. Saudi Riyal, 26,067.80, Australian dollar, 28,270, US dollar, 72,900.27, at dirham, 13,970. Yung mga workers benefited po dito, yung sa mga male, 18 at female is 59 po. Ma'am, Okay. yung 5.1 million, yun na po lahat yung kabuuan niya, yung sa iba't ibang currencies? Hindi po, sa peso lang po okay, yun, ma'am. peso. So pag i-award yan po, i-convert into peso. Okay. Follow up ko lang po dun sa mabilis ho na pag-dispose ng kaso kasi sabi niyo po 9 months under the law, pero 6 months yung average po ninyo. Wala ba tayong incentive po mula sa taas dahil sa mabilis na natin? Yeah, kasi na experience na rin natin kasi, 'di ba? Meron tayong nilapit din noon. Mabilis talaga yung nila, pagdinig hanggang sa pag-award nung benefit. I-compare ho sa ibang regions, how do we fare? And yun nga, baka may incentive naman po mula sa taas dahil mabilis tayong gumalaw. Well, I'm happy to inform the public na nationwide, ang NLRC ngayon ay nakaka-follow doon sa Sinet ng Central Office na 9-month rule. Kasi we come to know that during our year-end
performance appraisal meetings at saka yung mid-year namin, usually in January and in July. They give us the data. Of course, meron din namang incentive at we are given a plaque of recognition by the chairman if we dispose of cases earlier than the target. In fact, naibigay na yung 2012 na plaque. So, yes, we would also like to inform you na last year, our SENA officer here, Ms. Nympha, was given a plaque by the DOLE, the lead agency, DOLE, for having disposed of cases at the earliest possible time. Okay. So, at least ay nakikita nating talagang aggressive kumbaga itong ating mga taga-NLRC para solusyonan yung problema ng ating mga manggagawa. Dahil karamihan sa kanila ay yung pong mga nawalan ng trabaho o kaya hindi po sapat ang kanila pong sinasahod o binibigay sa kanila. Pero marami pa rin po, attorney, yung hindi po nakakaalam doon sa proseso po ninyo. Kung paano po kayo tumanggap, paano na-entertain yung kanilang kaso, paano dinidesisyonan yung kanilang kaso. Pwede pong paki-elaborate para po sa kapakanan ng ating tagapanood at tagapakinig. Okay, sa kapakanan ng tagapanood at tagapakinig sa atin, sa ating radyo. Ang unang-una pong ginagawa ng opisina namin pagpupunta at dudulog yung displaced worker, pinapa-fill up po namin, ini-interview po namin at nag-fill up ng complaint form. Isa po yan. And then it is subscribed and sworn to be for the complaint officer assigned for that day. And then ang ginagawa po namin after receipt of the complaint, nagsesend po kami ng summons sa party, yung respondent especially, yung kumpanya na nagtanggal sa kanya, binibigyan po namin ng summons na nakasaad doon po yung hearings na dalawa, conciliation conferences. So, kung sa Manila, 21 days usually ang allowance. Pag sa Region 2 naman, 14 days ang binibigay namin na pag-set ng date. Dalawa po, consecutive weeks po yan. Kung Martes din. Kung 7, next is 14. Ganon. At kung nag-appear sila doon sa first mandatory conference at nag-settle sila, kagaya ng sinabi ko po kanina, madi-dismiss na po yung kaso based on settlement. Pero kung hindi, we will proceed with the next mandatory conference, that is the next week. So, kung present na silang dalawa at mag-settle na naman sila, okay lang po, mag-settle na sila. Kung hindi naman po, wala po yung complainant at pangalawang beses na nawala siya, we can already dismiss the case based on failure to prosecute but without prejudice. Pwede pa siyang mag-file uli. At kung wala naman yung respondent, pangalawang beses na, pwede po namin mag-issue ng order para mag-submit na siya ng position paper. Para yung mga defenses niya, yung mga claims niya, i-elaborate na po at kukuha na siya ng lawyer kung kaya niya. At meron naman libreng lawyer tayo sa PAW para mag-submit na siya within 10 days from that day na nag-last hearing. So kung na-submit na niya yung position paper na, we can already submit the case for decision. Kasi yung respondent, na-waive niya po yung right niya na mag-submit ng position paper kasi 2 beses po siya na hindi nag-appear. Okay. Pero kung nag-appear siya at ayaw naman nilang mag-areglo, we will issue the order for them, both of them, to submit position paper na po. And then, we will set the date again for them to submit the position paper. After that, we will already issue the order for them to reply to each other's position paper. So after that, kung wala naman silang kailangan i-submit pa, there are times na nagka-clarificatory hearing din si arbiter dahil meron siyang hindi makita na hindi clear. So parang hindi niya makayang desisyonan on the basis of what was submitted. Gusto niyang expound pa muli ng mga gusto niyang ma-get sa mga parties. So, iset niya one more time for clarificatory hearing. So, kung wala na po, for decision na po yung kaso. On the 6th month, gudu-gudu nga na si ma'am. Yan, mag-decision na yan. Up to 9th month, kung hindi niya makaya, dahil iisa po siya sa aming office na arbiter,
before may dalawang arbiter, ngayon iisa na lang po siya. So, confronted with hearings every day, settlements every day, and follow-ups every day, kung minsan hindi niya makayang mahabol yung 6 months, kaya naging 9 months yung kaso. So, for decision na po yung kaso. And that is the end. But they can still appeal. The losing party can still appeal. And the case will be forwarded to the commission. Sa Quezon City po yun. Kung sino man matalo doon at manalo, they can still file another motion for reconsideration and petition for certiorari with the either Court of Appeals or Supreme Court. So, ganun po. Medyo may katagalan din. Kung minsan, they can even settle there at that stage. Kahit na desisyon na po yung kaso, they can still settle the case. Kung minsan nga po, yung respondent na ang nag-offer ng settlement, dahil medyo makita niya malaki yung decision sa taas, nag-offer na po siya ng settlement, and then, i-forward na po yung kaso sa amin for final archiving kung sakaling nag-settle sila sa taas. Okay, any follow-up? Clarification lang, Bear. Kasi may mga cases din na ifina-file, most especially on money claims, ma'am, sa Department of Labor and Employment, ganun din sa NCMB. Yung bang mga cases na hindi nasesettle sa DOLE proper and NCMB, dinadala ba sa NLRC? Okay. Sa ang tinutukoy nyo siguro ay, kasi may bagong batas tayo, yung RA 936. We call that the SENA law. Doon sa single entry approach, yung SENA na yan, yung tinatawag na SENA na yan, employees who have problems or kung may labor disputes, they can go to any DOLE provincial office or the DOLE itself or to other DOLE attached agencies, kagaya nga ng NCMB, POEA, NLRC. So, kahit na anong klaseng labor dispute yan, be it illegal dismissal, be it money claims, be it unfair labor practice, or OFW cases. So, pwede siyang pumunta to any DOLE provincial office or other attached agencies, regardless of jurisdiction. Kasi sa batas natin, meron yung labor code kasi sinasabi niya bawat jurisdiction ng isang ahensya. So, sa amin, yung jurisdiction namin is, among others, yung illegal dismissal, money claims above 5,000, or illegal dismissal with money claims, less or more than 5,000. Yan ang, in general, na or damages, etc. So, yan ang jurisdiction namin. So, yung sinasabi ni ma'am kanina, if, for example, may empleyado sa Nueva Vizcaya, kasi malayo nga yung NLRC, wala kaming provincial offices, so yung empleyado ng Nueva Vizcaya na may money claims more than 5,000, pwede siyang pumunta dun sa provincial office ng DOLE. Kasi ang DOLE may provincial offices. So yung DOLE, meron itong SENA officer, isesena nila yan, itatry nilang areglohin. Kung maareglo, magki-quit claim yung sa SENA, ang tawag kasi sa parties, yung employee ang tawag sa kanya requesting party. Yung employer ang tawag sa kanya responding party. So kung nag-areglo sila doon sa DOLE, magki-quit claim na yung empleyado, tapos na yung kaso. Pero kung hindi mag-areglo, that is the time na ire-refer yun ng DOLE or any attached agencies doon sa opisina na may proper jurisdiction na sang-ayon sa batas. So kung money claims of more than 5,000 with or without illegal dismissal, basta more than 5,000 na money claims, kahit purely money claims yan, ire-refer yun ng DOLE sa amin. So, doon na mag-uumpisa yung diniscuss ni Ma'am Dita na proseso namin. Mag-file ng complaint, etc. Okay. Si kasama nga Gine sa kanyang katanungan. Yung time frame po na 9 months, ma'am, is it also applicable sa mga OFW thinking na nasa malayo po sila? Paano po yung proseso nyo when it comes to OFW? In fact, sa OFW cases, sa batas mismo, RA 8042 amended by RA 10022, lesser ang number of months na
we are only given 90 days. Yun nga, because of the distance of the responding parties, usually ang responding party or the respondents or yung mga recruitment agencies are based in Manila, we try as much as possible to reach the 3-month period. Pero kung yun nga, yung pagsaserve ng summons pa lang, etc., matagal na kasi yung mailing, etc., we cannot acquire jurisdiction over them. The latest na sinabi sa amin ni Chairman is as much as possible, 5 months. Kasi sa batas mismo, 90 days ang nilagay ng legislators natin. So, 3 months. Namimit naman natin, ma'am. Sa cases yan, natin. nasusunod naman natin. Okay. Kasi sa dami nung OFW-related cases natin, 117 na cases. Of course, iba-ibang bansa po ito. Paano po natin sila hinahabol? Halimbawa, not only in summoning them, pero doon sa, halimbawa, kapag na-desisyonan na at in favor sa OFW yung decision natin, paano yung mga claims po nila? Hindi po tayo nahihirapan? Okay. So, that will be our next topic, yung how do we enforce our decisions para hindi ito maging paper victory. Para yung mga complainants natin ay hindi lang nanalo sa papel. So that's our next topic. But gusto ko lang i-clarify, ang respondents natin sa OFWs ay hindi yung employer sa abroad. Kasi wala tayong jurisdiction over them. Sa abroad sila. So ang respondents natin sa OFW cases are the recruitment agencies na nag-process na kanilang papel papuntang abroad. Kaya, yung mga papuntang OFWs natin, dadaan yan sa mga recruitment agencies para maproseso yung papel nila at maka-abroad sila. Otherwise, kung hindi sila dumaan sa recruitment agencies or sa POEA, they will be considered undocumented workers. Kung nagkaroon sila ng problema dun, wala tayong magagawa unless na mag-file sila ng kaso dun pag andun pa sila. Pero mahihirapan sila, syempre, magbayad sila ng abogado dun, etc. That's the reason why we have recruitment agencies and we have POEA to process the papers of our OFWs para makalabas sila legally na magtrabaho abroad. Okay. So now, unless there are questions. Ilan po yung ma'am, yung legal na recruitment agencies natin dito sa Region 2, ma'am? Well, wala kaming the agency that regulates our recruitment agencies is POEA. So we do not have NLRC on its part do not have the number of recruitment agencies. Ma'am, pwede pong paki-elaborate itong unfair labor practices, ma'am? Ano po yung mga nakapaloob dun sa unfair labor practices? Unfair labor practice. One of the basic rights of employees under the Constitution is to form, join, and assist in the formation of unions. Okay. If an employer or a labor organization violates this right and commits any act under the labor code defining, kasi naka-enumerate mismo sa labor code yung unfair labor practices natin under 248 and 249. Kasi dalawa ang pwedeng mag-commit ng ULP, the employer and the labor organization. So if an employer or a labor organization commits any of these acts as provided for in the labor code, the articles I mentioned, then the aggrieved person can file, the aggrieved employee can file an unfair labor practice case. So yun. Okay, so yun ang ano yung tinatanong ni kasamang dyan na unfair labor practice na tinatawag natin. So ma'am, kanina, yung pong ating sa decision na making na po, paano po ang impose o pag-enforce natin dun sa decision? Okay, so now we go to the execution. Kasi nung past na nag-guest kami, we already have discussed yung jurisdiction namin, na-discuss na rin namin yung procedure, pero sinamarize yan kanina. So, sabi ko nga kanina, para hindi maging paper victory, yung nanalong complainant, hindi lang nanalo sa papel, we have to enforce the decision.
And of course, we have our sheriff here. Kaya dinala namin yung sheriff dahil trabaho na niya yung kung paano tulungan yung gobyerno para yung opisina namin para ma-enforce yung decision. So from the first step to the succeeding steps of enforcement. Ako po yung nag-execute ng decisions ng office. Okay. Oo. Okay, the procedure. Ang proseso po natin kapag may decision na po yung case, ibinibigay na po sa akin yung folder and then ako po yung nagpre-prepare ng writ of execution based dun sa ng cases. And then dun sa writ of execution, sa dispositive portion, makikita po doon yung award ng complainant, the execution fee, and also the deposit fee. Opo. So paano po natin ini-execute po yun? Meron ba, nakakaranas po ba kayo ng resistance from the part of the party? Okay, si Ma'am Nitz. Ang before the order of the arbiter goes to the sheriffs, we schedule at least once pre-execution conference. Doon po namin mafa-find out kung may voluntary payment made by the respondent. Kung wala naman talaga at ayaw magbayad, doon mape-persa po ang arbiter na mag-issue ng writ of execution which goes to the sheriff na. Siya na po ang pupunta doon sa mga establishments. Maningil na po siya. Pero may hawak-hawak po siyang writ of execution. Yun po ang order na inisyu ni arbiter para singilin na niya po yung kantidad kung magkano po yung pinanalunan ng trabahador. Wala pa pong experience si Sheriff na nag-resist po? Marami po. Ano po ang means natin pag ganun po na merong resistance? Sir, if ever the respondent refuses to pay, ang next move po namin is to serve notices of garnishment. Magsisearch po kami ng kanyang mga depository banks. Usually po, mga complainant ang nag-feedback Garnishment sa amin. ang tawag po doon. Notice of Tutuklasin garnishment. kung may pera siya sa bangko, mga Opo. ganon, na pwedeng kunin. Yes, attorney, any kwan? Okay, can I add something to that? So, balikan ko lang yung proseso. So, may decision, para klaro lahat. So, may decision na naging final and executory. So, it's either galing sa akin ito, hindi nag-appeal, or galing sa central office, hindi na pumunta sa CA at Supreme Court, or galing sa CA, hindi na pumunta sa Supreme Court, or galing sa Supreme Court at binaba na. So, yun. So, yun ay i-execute na namin, final and executory. So, bago tayo mag-issue ng writ of execution, sabi ni Ma'am Lita, we call the parties to a pre-execution conference para titignan kung may voluntary payment or pwedeng settlement. Okay? Pwede pa rin settlement. Pero syempre, hindi masyadong mababa dun sa decision kasi decided na yan. So, but if there's no payment or no settlement, yun na, pupunta na kay sheriff at mag-i-issue ako ng writ of execution. Ano yung writ of execution? Yung writ of execution is an order to the sheriff to go to the employer to demand payment of the award. Okay? So, i-demand niya yung payment. If the employer still refuses to pay the award, ang susunod na doon ay maghahanap na siya ng pera nung employer. Okay. First of all, ang pinakamadali usually ay dahil kung ang isang employer ay nag-appeal, meron niyang fina-file na bond. Usually cash bond at surety bond dahil hindi kompleto yung appeal mo kung wala kang final na bond. Kung ikaw ay isang employer at may money claims yung empleyado. So, equivalent to the monetary award yun. So, kung may cash bond yung employer, siyempre, na-appealan ito, example, na-appealan yan at bumalik sa amin for execution, meron niyang bond. So, ang unang hahabulin ng sheriff kung walang voluntary payment ay yung bond na naka-deposit sa amin. So, kung kompleto na yung bond, satisfied na yung decision. It's executed, implemented. Pero kung sakaling kulang o walang bond, okay, in the first place, kaya nga natalo siguro sa appeal, hindi nakapag-put up ng bond,
So bumalik yan sa amin for execution. So anong gagawin ng sheriff? Maghahanap muna siya ng mga deposits, bank deposits ng employer. So mag-i-issue siya ng garnishment, notice of garnishment, para yung bangko na inisyuan namin ng notice of garnishment ay hindi pwedeng galawin ng employer yung pera niya dun sa bangko na yon. Okay, hanggang hindi siya magbayad. Kung hindi pa rin siya magbabayad, voluntarily naka-hold na yung pera niya sa bangko, ang susunod namin gagawin ay kung may pera siya sa bangko, order of release na namin yung pera doon at ibibigay sa complainant para masatisfy yung award niya. Okay, that is what you call garnishment. Pero kung tinulatan na namin lahat ng bangko, negative lahat. Wala siyang Wala. pera sa bangko. That's garnishment. Paano po The yun? next procedure, ang tinatawag natin levy. Ano yung levy? Maghahanap tayo ng immovable or personal or real properties ng respondent. Ano itong mga sasakyan, mga lote, etc. So, buildings kung meron. So, tatawagan natin yung masusulat tayo sa LTO kung may registered na sasakyan siya or sa Register of Deeds kung may lupa siya. Kung meron nakapangalan sa kanyang sasakyan o nakapangalan sa kanya na lupa, ile-levy yun ng sheriff. Paano yung mag-levy? Okay, ile-levy yun, i-annotate yun doon sa mga registration ng sasakyan niya at yung lupa niya. Then, magkakaroon tayo ng auction sale. Itinda natin yung sasakyan, tinda natin yung lupa para maibigay yung proceeds sa nanalong party. So, sa experience namin, kasi tinanong ni Sir Oliver kanina kung meron na nga. Yes. On our part, meron na kaming natindang sasakyan, meron na kaming natindang lupa. Nagiging expert ng LNRC sa pag-auction. So, mag-auction sale. So, ilang cases na daw maalala nyo? Isa sa sasakyan, isa rin sa lupa so far. Okay. Pero most of the time kasi pag naiipit na yung employer at ayaw niyang makarating sa ganung sitwasyon, ang ginagawa na lang niya is mag-offer na lang ng settlement or magbabayad na lang. Pero we have gone that far already. So, ititinda yon. So, dun, yung proceeds, kung kulang, hahanap-hanap ulit yung sheriff. Pero kung sobra naman, for example, yung lupa, sobra, ibibigay kung magkano lang dun sa complainant, ibabalik yung excess doon sa respondent. Ibabalik naman yung sobra. Hindi naman kukunin lahat. Okay, may ibabalik pa rin naman. Pero ito lang, kung ang respondent, ang employer, ay for example, lupa ito, sa batas natin, pag lupa, may 1-year redemption period siya to get back the property. Nangyari na rin yan sa amin. The same case. Na within a period of 1 year, hinabol pa rin niya yung lupa niya. Binayaran niya. Plus expenses. Plus syempre, bayaran niya lahat yung expenses namin. Kasi pag garnishment, pag levy, ipopost kasi lahat yan. May publication pa sa newspaper, etc. So, matrabaho. Si kasamang Tere, merong clarification or question? Makapangyarihan talaga sila, nakakatakot. Yes, tingnan mo nga, hindi natin alam na ganun sila kapakapangyarihan. Kaya dapat yung mga employers maging mabuti sila. Oo nga. Kasi tinan mo nga naman, grabe At nga. bago nila i-echepuera ang anumang empleyado, isipin mo na nila kung meron sila mga sasakyan at Grabe. lupa. Sakit na O ulo. kung may pera sila sa bangko pambayad. Sige, Oo. kasamang Tere. Yeah. Sabi po kanina kasi, di ba, nagkakaroon po ng pre-execution conference to determine kung merong voluntary payment. So, let's say, wala ho nangyari at i-execute na ho yung decision. What if, right there and then, mag-decide yung respondent na, sige, mag-settle na lang. Pwede po ba mag-settle doon kahit po tapos na? Kaya Yes, nang this nasabi is namin decided kanina, at any stage of the case, kahit pa may okay. decision, kahit sa higher courts pa, pag naggustong mag-settle, okay na po. Yung pong ma-dismiss settlement nila, ma'am, talagang eksakto doon sa figure na nakalagay doon? Or Not pwedeng exactly. lower? It can be lowered or higher even.
Kung gusto ng respondent, bonus mo ito, dagdagan ko. Para gusto lang ng complainant. Okay. Opo. Tapos si kay arbiter po kay Attorney Baricawa, yung po mga decisions natin, ma'am, was there a time na yan po ay napela, question dahil sa tingin ho nung respondent unfair yun sa kanila. Yes, maraming beses na inaapela yung decision ko. Pero there are cases na at my level, final and executory. So what we do is issue a certificate of finality para pumunta dun sa next stage. Okay, but there are several instances. Of course, to be candid about it, meron din naman yung nare-reverse, meron din naman yung nasusustain, meron din yung na-reverse, pag umakyat sa CA, balik ulit sa decision ko. So, ganun lang talaga. Another Yes, Vero. kasama Tere. Doon po sa pag may award na yung claim, for example, kasama pa rin po ba 'yon at sa dinidesisyon na ng NLRC kung magkano ang dapat ibigay nung empleyado, yung doon sa kanya abogado, mga porsyento po ba? For example, ito ngayon Sa nakuha. decision po kasi, it's 10% of the total award po. Ang pupunta po sa lawyer. Pero kung PAW office, hindi po sa lawyer pupunta, kundi sa funds ng PAW in accordance with Republic Act number 9406. Yeah, if I'm right. 10%. Pag private, 10% po sa amin, but there are times na may kontrata yung parties with the council na it could be higher than 10. It could be higher than 10. Pero wala na po kaming pakialam doon. Kung outside naman yung 10%. Okay. Yes. 10%. Kasamang Jeanette. Okay, Ay, 10% din. 10% din. I'll just explain yung attorney's fees. At may dalawang konsepto kasi ang attorney's fees. The extraordinary concept and the ordinary concept. Yung extraordinary concept ng attorney's fees ay merong yung as to labor cases. The labor code mandates that for employees, if employees file a case against their employer and they win, they can be awarded. This is a form of award. And yun ang sinasabi naming 10%. Nakalagay yan sa labor code. 10% of the complainant's award. That's the extraordinary concept. The ordinary concept is, kung kumuha ka ng private na abogado, kung ano yung usapan nyo, yun ang bayaran mo na complainant. For example, lang sabihin, pag nanalo ako, ito ang babayaran ko sa'yo, etc. So that's attorney's fees. That's between the parties. But usually, for the complainants, kasi laborers ito, we usually, if they do not have a lawyer relative, wala silang friend na lawyer, they cannot afford to pay a lawyer, we advise them to go to the PAW. And yung sa PAW, if they win, we award 10% of the award as attorney's fees. At yung sinabi ni Ma'am Lita kanina, it does not go to the party, it goes to the PAW in accordance with the law. Yes. Yes, Ma'am, kasama doon po ang sa mga Jeanette. cases na nabanggit ninyo, nade-determine po ba ninyo kung Filipino yung mga yung mga respondent o kasi ang dami na nating mga Korean stores dito. Meron po ba tayong ma'am, nakikita po ba natin kung may mga foreigners na hindi nagko-comply? Yes, sa pleadings nila, they have to give their personal circumstances. If they are of legal age, their civil status, their nationality, and their addresses. Necessary yun na nakalagay sa kanilang pleadings, if ever. Wala So, tayong ma'am, kung ilan dito ang foreigner, bawa yung mga Koreans, mga Chinese na again, nandito po we are not the repository of that information because we do not regulate yung mga businesses dito. Siguro, it's DTI who gives the certificate of registration of businesses. I don't know if DOLE, if they also have information on that. One last po, tungkol po naman doon sa mga complainants natin. In the process po ng inyong pagdinig noong kanilang mga kaso, wala po bang nangyari na medyo nahaharas itong ating mga complainants? Especially complainants kasi siyempre ang kalaban nila yan. May mga kapangyarihan lalo na siguro kapag OFW, may pera ang mga yan. May mga pang-abogado sila. Ano po ang
ginagawa naman ng NLRC para ma-ensure naman na hindi matakot at sige, magkiseta na lang ako kahit piso na lang ang ibigay sa akin. Mamaya, ganun po ang desisyon ng complainant, ma'am. Yes, of course there are. Kasi that's a natural human reaction, na once na finailan ka ng kaso, syempre iinit yung ulo mo, tataas yung emosyon mo. Pati nga sa conciliation proceedings namin, there are parties na hindi ko pa kinocall or i-call ko pa lang yung case, magsalisalita na dyan yung employer, papagalitan na sa harapan ko. Being there to handle the proceedings, I have to take control of the proceedings and we ask them to tone down, etc. So that's why we're here, because we are giving you due process. Kaya nga sila pinapatawag Kaya nga sila binibigyan ng chance na mag-submit ng position paper para doon sabihin yung mga depensa nila. Okay, so we explain that to them. That's why you are here, because you are given the chance. This is due process on your part. So kung legal ang ginagawa niya, walang mali sa ginagawa niya, mananalo siya kasi it's not all the time that we favor the employee. It's not 100% that the employee wins. Sa porke pumunta sa amin, employee na. Hindi. We have to look at the facts, ititignan kung ano yung nasa batas, at sino yung may panig sa batas, at yun syempre, in the end, ang mananalo. Okay. Yes. Si Kasamang Tere. Baka doon sa mga pinapatupad nila sa maging decisions ni attorney, hindi ba kayo nakakuha ng mga death threats o pagbabanta mula sa mga, di ba? Sa panig naman po ninyo, may threat po ba kayo? Din, yung mga politicians dyan, kung minsan trine-threaten yung mga complainants, lalo kung relative nila of mga customer clients nila yung mga naidulog sa kaso. Pero sa inyo po, na mga mahawak ng kaso, si attorney as the arbiter, kayo po, si sheriff naman na tagapadala ng... Ay, tinakot na rin yan. Along the way, merong pong M16. Nagsumbong sa minsan na tinakot daw siya. Okay. Pero no need to mention kung sino. Napakaganda pa man din ng ating sheriff. Baka mamaya, ibabalanda na yung baril or ano man. Yeah, realistically, may mga threats, pero syempre, verbal threats, nakakasuhan ka sa ombudsman, etc. Pero not naman a death threat. So far, wala pa namang death threat, wala pa naman. Threats, verbal threats lang na kakasuhan ka. Pero sa amin naman, we believe that we are just doing our mandate and we can defend ourselves. We are open to any case filed against us, but I'm pretty sure we can defend ourselves. Okay. One last siguro, ito announcement ito ni arbiter ni attorney Barikawa para naman doon siguro sa kanilang mga personnel or employees, ma'am. Yes, this is in line kasi kabago-bagong galing si Pope dito at sabi niya, isa sa minention niya ay tungkol doon sa corruption sa gobyerno. So I just would like to inform the public that we adopt in our agency the no gift policy. This is for everybody to be informed that we or personally on my part, we have not given authority to any person, to any employee or to any former employee or non-employee of our office to talk to lawyers or to parties to ask for money or anything in kind to get a favorable decision in our cases or for us to act on cases. Okay? As government employees, sumusweldo na kami. Yun na yung aming bayad sa mga serbisyo. So, hindi nyo kami kailangan bigyan o suhulan. Yun ang na term. Yes, hindi kami humihingi ng suhol. So, kung merong mang tao dyan sa labas na nangongolekta, na sinasabing kami yung nagpapakolekta, hindi ho yun totoo. Hindi ho yun totoo. Dahil mula nung umupo ako dyan sa NLRC, hindi namin gawain yun. So, na-remind lang ako dito kasi yun nga, in connection with the Pope's visit, kaya gusto kong i-announce na matagal na naming ini-implement yung no-gift policy sa aming opisina. Okay.
So, ayan, ano, kaya wag na kayo magtangka na manuhol dito sa ating arbiter, of course, sa ibang empleyado ng ating NLRC. Dahil sabi nga ni attorney kanina, ay kung alin o kung sino ang nasa panig ng batas, yun po ang kanilang siguradong papanigan. Kaya ngayon, bigyan natin ulit ng pagkakataon ng ating mga bisita. Unahin natin si Ma'am Nympha para sa kanyang mensahe sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Ma'am. Maraming salamat, Sir Oliver, sa pag-imbita po sa amin at sa lahat po ng mga empleyado na may problema. Andito lang po ang NLRC na handang tumulong po sa inyo. Pag pupunta po kayo sa office, ang aming office address ay sa second floor, Kasibang Building, number 17, Caritan Sur, Tuguegarao City. At pwede rin po kaming i-email sa nlrcrab2@yahoo.com. Ang aming pong landline, 078-844-5073. O kaya sa aming CP number 0918-215-6909. Maraming salamat po. Yes, of course, si Ma'am. Maraming salamat po sa pag-invite niyo sa amin dito. Kahit pa paano, na-explain po namin nila ma'am yung mission at vision ng aming opisina. Siya po ay si Ma'am Concepcion Bautista, of course, ang sheriff ng ating NLRC. Of course, Madam Lita Piñera. Okay, thank you po sa pagkakataon na na-enlighten po ang mga tao dyan sa labas at sa mga media natin dito para tulungan niyo po kaming hikayat ng mga empleyados na natanggal sa gobyerno ay sa private sector at mag-file po sila ng kaso para makuha po nila yung mga karapatan nila. Thank you po. And of course, the arbiter attorney Maria Lourdes Baricawa, ma'am. Okay, of course, thank you very much to everyone for listening to us. So, to the employees, if you have any labor problem or labor issue, you are just welcome to our office and ask for assistance. To the employers, advice ko lang sa inyo, you should know the law, specifically the labor code and other relevant laws for you to abide by it para hindi nga hahantong sa mga kaso na ganito. Pero kung hindi maiiwasan, yun nga, that's why our agency exists because of this. We are the labor court. So, thank you very much. Thank you very much po sa inyong lahat. And of course, the Attorney Baricawa, thank you very much, ma'am. Yan po mga kaibigan, narinig po natin kung papaano dinidinig po ang mga kasong idinudulog ng ating mga mabababang mga empleyado na kung minsan ay meron pong mga naaagrabyado. At yung iba naman ay meron po yung talagang tinetest kung saan ang panig ng gobyerno po sa kanilang mga ikino-complain. Pero po, inuulit ko yung sinasabi ng ating mga bisita na kung sino ang nasa panig ng batas, yun po ang kanilang papanigan. Kaya dapat, kung tayo po ay nagtatrabaho sa isa pong ahensyang ating pinagtatrabahuan, gawin po natin ito ng maayos. Kapag tayo po ay naagrabyado at alam po natin na tayo po ay nadedehado, yun po ang pagkakataon nating kumatok sa pintuan po ng ating NLRC. Maraming pong salamat sa ngalan ng ating Regional Director, Director Purita sa Montelicas. Ito po ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.